Magandang gabi mga katambay at welcome back sa ating YouTube channel. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kayong updated sa mga nakakakilabot na istorya. May nagpadala sa atin ng kwento na talaga namang titindig ang balahibo ninyo. Maraming salamat kay Marco sa kanyang ibinahaging karanasan. Ngayon, simulan na natin ang kwento tungkol sa balat na nilaglag. Balat na nilaglag, lihim ng aswang, Part 1. Si Elias ay isang simpleng binata na nakatira sa baryo ng San Roque, isang tahimik na lugar na napapalibutan ng palayan at makakapal na punong kahoy. Ngunit sa likod ng payapang mukha ng baryo ay may itinatagong lihim, ang mga matatandang paniniwala tungkol sa mga aswang. Ayon sa kwento ng matatanda, tuwing gabi ay nagiging halimaw ang mga aswang at kinakain ang laman loob ng tao, ngunit tuwing umaga, kailangan nilang maghubad ng balat upang muling mag-anyong tao. Ang balat na iyon ay inilalagay nila sa mga tagong sulok, madalas nakasampay sa puno o nakatiklop sa loob ng isang banga. Tinatawag nila itong balat na nilaglag. Simula ng kababalaghan, isang madaling araw, galing sa pagbabantay ng kanyang taniman, napadaan si Elias sa may sapa. Sa dilim, nakakita siya ng tila nakasampay na damit sa sanga ng isang malaking balete. Nilapitan niya iyon at nang mahawakan niya, bigla siyang nanginig. Hindi ito tela, malambot, mainit-init pa, at parang bagong hubad na balat ng tao. Kita ang mga kulubot, ang mga butas kung saan dapat naroon ang mga mata at bibig. Diyos ko, bulong niya, agad siyang umatras. Ngunit bago siya tuluyang makatakbo, may narinig siyang malalim na ungol mula sa sapa. May nilalang na papalapit, maputla, nakalaylay ang laman, at tila kulang sa balat. Ang mga buto nito'y lantad at ang mga matay nangingintab na pula. Mabilis siyang nagtago sa mga damuhan, hawak pa rin ang balat na nadampot niya. At doon niya napagtanto, ang balat na hawak niya ay sa halimaw na ito. Ang pagbabalik ng nilalang. Ang nilalang ay yumuko, hinahanap ang balat. Nasaan ka? Nasaan ka? Paos nitong bulong. Halos mabasag ang dibdib ni Elias sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Ngunit nakahanap siya ng lakas ng loob at itinapon ang balat sa malayo. Agad itong tinunton ng nilalang, mabilis na nagsuot ng balat na parang kasuotang normal. Sa isang kisap mata, naging tao muli ito. Isang babaeng kilalang-kilala ni Elias. Si Aling Rosa, ang mabait na hilot ng baryo, laging nakangiti at siyang tumutulong sa mga bagong panganak. Nanlaki ang mga mata ni Elias, hindi siya makapaniwala. Ang halimaw na kinatatakutan nila, isa pala sa mga pinagkakatiwalaan ng lahat, pagbabalik sa baryo. Kinabukasan, habang naglalakad si Elias pauwi, napansin niyang lahat ay masaya, tila walang kakaiba. Si Aling Rosa ay naglalako pa rin ng gulay sa gitna ng baryo, nakikipagkwentuhan at nakangiti. Ngunit sa tuwing magkakasalubong ang kanilang mga mata, ramdam ni Elias ang malamig na titig ng babae. Parang alam nitong may nalalaman na siya. Tuwing gabi, hindi na mapakali si Elias. Naririnig niya ang kaluskos sa bubong, ang mabigat na yabag na tila hindi tao, at ang paghingang parang halimaw na nagmamasid mula sa dilim. Ang gabi ng katotohanan. Isang gabi, nagpasya si Elias na sundan si Aling Rosa. Mula sa malayo, nakita niya itong lumabas ng bahay. Dala ang isang banga. Dumiretso ito sa ilog at doon muling naghubad ng balat. Sa kanyang harapan, bumalik sa anyong halimaw si Aling Rosa. Matutulis ang ngipin, mahaba ang dila, at ang katawan ay nagliliyab na parang may apoy mula sa loob. Inilagay nito ang balat sa banga, tinakpan, at saka lumipad palayo. Halos hindi makahinga si Elias. Ngunit bago siya tuluyang makauwi, napansin niyang may iniwan si Aling Rosa sa lupa. Isang maliit na piraso ng balat na iwan sa pagmamadali nito. Kinuha niya iyon at itinago. Hindi niya alam kung paano, ngunit ramdam niyang ito ang magiging susi upang matigil ang aswang. Ang nakakatakot na umaga. Pag-uwi ni Elias, inisip niyang magsumbong sa mga kapitbahay.
Ngunit nang buksan niya ang pinto, nabitawan niya ang balat sa pagkagulat. Naroon si Aling Rosa, nakangiti, hawak ang isang mangkok ng lugaw. Magandang umaga, Elias. Baka gusto mong tikman ito. Ngunit ang mata nito, hindi na nagtago. Mapula, matalim, at alam niyang nahuli siya sa akto. Dito muna nagtatapos ang ating kwento. Ano kaya ang mangyayari kay Elias? Ano ang kapangyarihan ng balat na hawak niya? At paano niya lalabanan ang isang nilalang na nagtatago sa katauhan ng isang pinagkakatiwalaan ng lahat? Yan ay malalaman natin sa part 2 ng Balat na Nilaglag. Ako muli si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na istorya. At kung may sarili kang kwento, isend mo lang sa tambayancreepy@gmail.com. Maraming salamat mga katambay at hanggang sa susunod na kwentong kababalaghan. Ingat!